Hi guys, magandang araw po sa inyo. Isa ka bang nagmamay-ari ng scooter na motor? Tapusin mo ang video ito. Meron akong share sa inyong tip para mapaiwas sa malaking gastos. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Jun Risalut, ang dating OFW na ngayon ay isa ng entrepreneur at isang content creator. Sa larangan ng pagmumotor, sa isang nagninegosyo tungkol doon sa pagkukumpuni o pagmimaintain ng isang motorcycle, ang dami kong na-experience na mga customer dito na pag pumunta sila dito, halos sira na yung parts or sira na yung pyesa ng kanilang motor. Ang masangla pa doon, ang mga scooter na motor ay matataas ang maintenance ng mga parts nito. Pag pumunta si customer sa aming shop, na-experience ko na halos kadalasan sa mga naging customer namin, pupunta sila sa shop, halos sira na lahat yung parts ng motor. Pero ginagawan pa rin namin ng paraan, pinapalitan pa rin natin yan ng mga bagong pyesa para bumalik sa dating performance ang takbo ng isang scooter na motor. At kadalasang mga customer namin dito ay hindi nila alam kung paano i-maintain yung performance o i-maintain yung mga pyesa o yung mga parts ng kanilang motorsiklo. At dahil sa hindi nila alam ito kung paano i-maintain, inaantay nila hanggang sa mayroon silang madidiscovering ibang tunog o parang hindi na maganda yung performance ng kanilang motor, sa kanila dadalhin sa isang motor shop. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo, sa lahat ng mga nagmamay-ari ng mga scooter na motorsiklo, kung ano at paano ang dapat gawin para maiwasan na dumating sa punto na masira ang inyong motorsiklo. Itong isi-share ko sa inyo ay ayon lamang sa aking nalalaman at experience namin dito sa aming motorcycle shop. Kadalasan sa mga scooter na motor, halos lahat ng mga scooter na motor ay may tinatawag yan na CVT. Ibig sabihin ng CVT ay Continuous Variable Transmission. Sa parts po ng CVT, ano dun yung pulley at torque drive. Ano dun din yung belt, may fly ball. Iba't iba ang pyesa na nasa loob ng isang CVT. Yan yung nag-a-accelerate at naghihila sa gulong para tumakbo. Kaya para maiwasan ang malaking gastos pag-maintain ng inyong scooter na motor, ito ang ibibigay ko sa inyong tip. Kadalasan, yung mga CVT natin, huwag nating antayin na may marinig tayong hindi magandang tunog o hindi magandang arangkada o takbo ng ating motor. Meron kasi kadalasan sa mga motorcycle company, meron silang standard kung kailan dapat natin siyang i-check at linisin. Pero i-advise ko sa inyo na yung tinakbo ng inyong scooter na motor ay umabot na sa 5,000 to 8,000 kilometer. Ina-advise ko na po sa isang nagmamay-ari ng scooter na motor na dapat magpa-CVT cleaning na para ma-double check natin yung kondisyon ng flyball at kondisyon ng belt. Sunod na i-check natin dyan ay yung oil. Ang ina-advise ko kadalasan sa mga customer, 1,000 to 1,500 km na tinakbo ng motor ay dapat mag-change oil na tayo. Pero pwede rin natin i-double check yung oil sa pamagitan ng kanyang oil gauge. Nandun din yan sa gilid ng makina, makikita yung may plastic doon na cup na doon natin papadaanin yung oil pagka nag-change oil tayo. Sunod na i-check natin kung halimbawa nagmamay-ari kayo ng Honda scooter ay yung coolant. Sa coolant, sa isang motor, kadalasan sa mga water cooled na motorsiklo, meron yan silang kanya-kanyang coolant reservoir. Yung reservoir na yan, meron yan siyang maliit na parang bintana na nandoon yung level ng high level tsaka low level. Pagka halimbawang
nasa low level na yung ating coolant, kailangan nating refillan yung reservoir natin na sasakto doon sa high level para maiwasan yung pagkaubos o pagkatuyo ng coolant na siyang dahilan ng pag-overheat ng makina. Yung makina kasi ng motor natin, pagka halimbawang nag-overheat, yung piyesa natin sa loob ng makina, nag-i-expand yan dahil sa mataas na temperatura na binibigay ng makina. Kaya iwasan natin na dumating sa punto na maubusan ng coolant para hindi lumala o lumaki yung sira. Sunod na tip na kailangan din nating i-check sa isang scooter o scooter motorcycle ay yung gear oil. Yung gear oil kasi hindi naman yan siya nasusunog na oil, pero twice ka mag-change oil sa engine, pwede ka na rin magpalit ng gear oil. Kasi yung gear oil, pag hindi natin consistent na double check at napasukan ito ng tubig, yung oil kasi pag nahaluan ng tubig, nawawala kasi yung viscosity ng isang oil. Natatalo siya doon sa tubig. Lahat ng sa katagal-tagalan niyang nahalo doon sa oil, nawawala yung oily characteristic ng gear oil na siyang naglulubricant doon sa mga piyesa sa loob ng gearbox. Kaya pag halimbawang wala ng lubricant, nagkikiskisa na lahat ng mga piyesa doon. Yan yung cause ng pagkasira. Yan, uulitin ko sa mga scooter owner dyan. Yan yung isa sa mga na-experience ko sa scooter ko rin na mag-aapat na taon na siya sa John. Ang pinalitan ko pa lang doon ay yung flyball. Pero consistent yung aking pagpa-CVT cleaning. Every 6 months nagpapa-CVT cleaning ako. Every 1,000 nag-change oil ako. Tapos every twice mag-change oil, nagpapalit ako ng gear oil. Time to time, chinecheck ko rin yung coolant. Kaya yun sa mga nagmamayari ng scooter na motor, pag halimbawang na consistent yung doon sa mga nabanggit kong parts ng motor, nakakasiguro ako sa inyo na mapapalis yung gastos nyo. Imbes na halimbawang antayin nyo na masira talaga yung parts ng motor, medyo matagal ang maintenance. Pag inabot ng pagkasira ang isang part ng scooter natin na motor, maapektuhan ang ibang parts ng ating motor. Kaya ko yung sinishare sa inyo sa mga wala pang idea para magkaroon din kayo ng kunting idea sa lahat ng mga nagmamayari ng scooter na motor na wala talagang kaalam-alam sa parts ng motorsiklo. Kasi dun sa mga sinasabi kong parts na i-check natin, doon makakatipid tayo. Sa halip kung halimbawang inaantay natin na masira yung parts ng ating motor, mapalaki yung gastos natin, tatandaan natin yan. Imbis na nagtitipid tayo at matagal natin siyang ipapamintain o ipa-check yung ibang parts ng motorsiklo, lalo tayong mapapagastos. Tsaka share ko na rin din sa inyo sa lahat ng mga nagmamayari ng motor para hindi tayo mabigla sa mga gastusin. Pwede rin nating rentahan ang ating motor kahit 20 pesos a day. 20 pesos a day na renta natin sa ating motor at itatabi natin yan para sa maintenance ng ating motor. Dahil ang motor ay hindi po siya pabago ng pabago. Habang tumatagal, nag-worn out po ang lahat ng parts ng motor. Kaya pag may tinabi tayong 20 pesos a day, 600 a month, mayroon tayong makukunan ng pondo doon sa mga kailangang i-maintain natin sa ating motor. Kadalasan sa mga customer namin dito, yun ang pinaka-problema nila dahil sa kung minsan mabigla sila na ito pala yung nasira, ito pala yung kailangang palitan, na samantalang may narinig lang silang kakaibang ingay na ito na pala yung palitan na pyesa at inabot na siya ng pagkasira sa iba pang parts. At sana sa ginawa kong video na to nakakapulot kayo ng kahit kunting kaalaman at tip para sa inyong motorsiklo. Pwede rin kayong magtanong or i-comment nyo sa comment section kung ano yung gusto nyong matutunan sa pag-maintain pa ng inyong scooter na motor.
At kailangan din natin ng magandang performance araw-araw yung ating motor dahil araw-araw natin ginagamit, which is ang motor natin ay doon din nakasalalay ang buhay natin. Kasi pagka halimbawang hindi maganda yung performance ng ating motor, kung minsan hindi maiwasang madidisgrasya tayo. Imbis na makatipid, lalo pa tuloy napagastos. Kaya kailangan din nating i-maintain lagi ang magandang performance ng ating mga scooter na motor. Lalong-lalo na doon sa walang idea sa pag-maintain ng kanilang scooter na motor. At sana yung video na to ay nakakatulong sa inyo. Ang pinakakalaban lang naman natin dito, unang-una ay yung oras at panahon para ipapacheck yung ating motorsiklo. Kaya kadalasan, lalo na yung mga scooter owner na nagtatrabaho sa opisina, yung meron talaga silang araw-araw na pasok, kadalasan wala silang oras sa pagpunta sa isang motorcycle repair shop. Kaya kung minsan di na nila namalayan at matagal na palang hindi nila napacheck yung kanilang mga motorsiklo, kaya sa dumating na punto na meron na lang silang mararamdaman na hindi ka nais-nais na tunog o hindi magandang performance sa kanilang motorsiklo. Pero kailangan pa rin talaga natin ng bigyan ng aksyon o bigyan ng panahon ang pagpa-check ng ating motorsiklo para din sa ating kaligtasan at para din sa ating least gastos ng ating motorsiklo para maiwasan ang pagkasira ng ibang parts ng ating mga scooter na motor. Kaya sa lahat ng mga nagmamayari ng scooter na motor or kahit anong klaseng motor na merong katanungan, pwede rin kayong magtanong, i-type nyo lang sa comment section. Sasagutin natin yan sa susunod nating mga vlog. Kaya hanggang dito na lang guys, abangan nyo aking mga susunod na i-vlog patungkol sa pag-maintain ng ating mga motorsiklo. At kung may natutunan at nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and follow my page at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na mga i-upload kong video. See you next time. Brum brum. Bye!